Hello, good morning mga ka-farmers! Welcome ulit sa ating YouTube channel. Good morning, magandang araw sa inyo lahat. Sana naway ligtas po tayong lahat. At hindi pa rin pa yung cruising po ng bagyo nandito pa rin sa atin. Medyo makulimlim pa nga rin dito sa amin. Ayan. Ayan, makulimlim pa nga rin dito sa amin sa Antique. Ayan. At ang baha po at ang tubig po hindi pa humuhupa dito sa aking sa aking lote. Puno pa rin 'yan. Yung aking tawag niyan, aking septic tank ko umapaw yung tubig. Ayan makikita niyo. Ayan hindi pa rin bumababa yung tubig kasi sa kadahilan ng yung sa kabilang lote asan na ba 'yon? Ayan, sa kabilang lote dito dumadaan yung tubig. Tapos ayun nandun sa kabilang lote, yun makita nyo, puno pa yun doon. Yun, puno po ng tubig doon. Kaya medyo tayo, problema tayo dito sa ating lupa, ating lote. Ayan, malalim pa rin yung tubig. Sana sa inyo kay ligtas yung lahat. At magandang wala pong nangyayari sa inyo dyang mga trahedyaan po. Dito medyo okay naman dito sa amin, wala naman masyadong meron naman sa parte ng dito sa amin sa Antique, sa aming lugar dito sa sa Panay meron mga naglandslide na na parte, mga bahay merong mga natampakan. So dito sa ating babayan medyo okay naman hindi naman inabot yung ating babayan dahil medyo mataas yung ating lote dito para sa ating kulungan Yan, napakita ko sa inyo. Mataso ito. Yan. Yan, mataso yan. Andun po yung tubig sa kabila. Yan. Pero hindi ko lang alam pag tuloy-tuloy yung ulan hindi ko lang alam. Sana wag naman Yan. Pinuno ko po ng trapal yung palibot kasi po mahangin. Para hindi umanggihan yung mga baboy at hindi na rin malamigan pag gabi. Kaya pinuno ko ng palibot yun ng trapal. Ng tabing. Yan. Yan ang sitwasyon ng ating kulungan. Ayan ang palibot. Lote, puno po ng tubig. Yan. Hindi po natin alam kung kailan matatapos ng ulan na to. Yan, puro pa rin ng tubig. Yung ating septic tank ko wala, hindi bumababa. Hindi bumababa yung tubig. Pakita ko sa inyo. Ayun dyan po yung exit ng tubig. Kaya hindi bumababa kasi hindi dumadalaw, hindi tumatakbo yung tubig palabas doon. Kasi nakastock din yung tubig doon sa loob. Sa dadaanan niya. Ayun kaya walang daanan yung tubig. Dyan lang Ayan. Medyo malakas-lakas pa rin ang hangin dito sa amin. So dito na tayo sa ating sa ating mga pigi. Punta tayo dito. Meron rito nagtatanong sa atin kung bakit mas malalaki yung nandun sa kabila. Yung nandun sa kabila kaysa sa nandito. Kasi magkaiba presyo nito. Yung itong bili ko ng nung ating 8 piraso na tong maliliit. Ayan. Itong 8 piraso na to ang isang piraso nito bali 5,500 po isa nito. 5,500 isa. Yun, bali magkakapatid to silang lahat. Bali 8. Hindi ko lang po alam kung ilang silang magkakapatid nito, pero basta yung nadatnan ko lang dun sa may-ari 8 po silang piraso. So yun, kinuha ko na sila lahat. Okay. Bali na sila sa akin to, mga kailan ko ba kinuha to? Siguro mga 2 weeks na. Magto 2 weeks na sa akin to. 2 linggo. Ayan. So magkasabay sila dumating nito sa akin. Halos magkasabay sila nitong dumating sa akin. Halos araw lang ang pagitan. Ayun. Kaso itong dito sa kabila,
Medyo malalaki nga ho talaga to ng pagkuha ko. Ayan. Grabe sila kumain, oh. Ikaw, tapos ka na? Dito, ang pagkuha ko dito sa ano, dito sa malalaki na to, bali nag-exist po ako dito ng kilo. Kaya medyo malaki-laki yung puhunan ko dito sa 8 piraso na to kaysa sa nandito sa 8 na to sa kabila. Lakas po ng hangin, no? Mapo na naman yung ano. Wait lang ho. Mapo yung ano. Wait lang ho. Ayusin ko lang ho yung trapal kasi inaabot ng mga tingpig. Oh, nakakain nila. Abot na kung baboy yung ano, trapal. Wait lang ho. Tatali ko lang ho dito. Tinali ko na ho yung trapal para hindi na gumalaw-galaw. Yan nga ho, yung dito po, yung 8 piraso na to, eh malalaki ho talaga pagkakuha ko nito. Kasi po, medyo mataas-taas ho ang presyo ng pagkakuha ko nito. Bali yung nangyari dito sa ano, sa 8 piraso na to. Bali yung nangyari dito sa 8 piraso na to na ating nabili. Nag-exist po ito ng kilo. Nag-exist ng kilo. Kasi yung kilo nito ay medyo mataas na. Bali yung katulad nito, yung ang nangyari nito, ang pinresyo sa akin ng may-ari, bali 12 kilos ho, 12 kilos, yung unang 12 kilos ho nila is 5,500 po. No. Tapos pag nag-exist po doon ng 12 ang pag lumampas ho ng 12 kilos, yung pinresyo na po sa akin is 120 po per kilo. Yan ho yung naging presyo namin dito. Kaya ho pumayag na rin ho ako kasi malalaki na rin ho kasi hindi na ako mahirapan pang ano ho, no, magpalaki pa. Halos so umano rin sa kanya mga isang buwan, kulang-kulang isang buwan ho sa kanya. Yun. Lumagpas. So bali o meron ho ditong ano, meron ditong tumimbang na ano, tumimbang ho ng 31 kilos, 30 kilos, marami ilan ho sila, sa kanila ay 29, tapos yung pinakamaliit po ay 27 kilos. So yun nga po, lumagpas ng 12 kilos. So yung the rest po ng ang 12 kilos so ay 120. So ang neto, so ang nagkilo ho sa lahat sila nito, lahat sila nasa 236 kilos. Tapos 236 minus po natin yung 12 times 8 is 96, no? Tama ho ba? Basta yun po yung nangyari. Tapos yung binayaran ko dito sa may-ari lahat po ay nasa 60,800. Yan ho yung kapital ko rito sa Biik. Doon sa 8 piraso na to. Yan. Yan po yung presyo ko sa 8 piraso na to. Tapos po, doon sa kabila po, yung sa 8 na yon, ano lang, nasa 5,500 po yun. Kasi kalimitan yun po ang presyo namin dito sa dito sa Antique. 5,500 po yung Biik. Tapos, yun po, 8, bali, binayaran ko doon, nasa yung binayaran ko doon, sa 4,400. So, yung kapital ho natin dito, lahat po sa ating BX nasa almost 100,000, 100 something. Yan po yung natin, kaya na lang ho mag-compute po, no? Maga po kasi ako, kaya gising ko lang ho, pero mag 7:30 na rin ho. Yan ho. Yan po yung kapital natin sa ating mga BX ho. Nasa 100,000 mahigit ho. Tapos yung napapakain natin dito sa kanila na feeds dito ho, starter na ho to. Pero nung dumating ho sa akin dito, hinaluan ko pa po ng pre-starter. Tapos doon sa kabila ho, ganun na rin ho kasi yung pagkawalay po nung may-ari po doon sa kanila, nung pagkuha ko hinaluan na po niya ng starter, yung pre-starter niya. So, yun po ang yun po yung naumpisahan nila, kaya tinuloy-tuloy ko na lang ho. Tapos, yung may natirang pagkain ho yung so, yung sa 8 piraso na ito, nung pagkuha ko sa kanila is ang ginawa po ng may-ari, yung pre-starter ho, hinaluan na nila ng starter. Yun po yung
pagdating ko sa kanila doon na pagpupull out sa kanila ito, yan na yung pagpapakain ng may-ari. So, ang nangyari, yung kukunin ko na yung, ito nga yung mga biik, yung may-ari is may natira pang pagkain. Almost isang sako pa, mga siguro mga 7 kilo lang yung 7 kilo pa lang yung nabawas dun sa niya, sa starter na. Pero hinahaluan niya ng pre-starter saka ng tiki-tiki yung ipa, yung darak, yun. Tapos ang ginawa niya, pinasulian niya na lang sa akin yung natirang feeds, kaya tuloy-tuloy ko na. Kaso nga lang, yung feeds na ginagamit niya saka feeds na ginagamit ko, magkaiba yung magkaibang product name ba. Ayun, so pinaubos ko muna, inaano naman ako doon sa may-ari na walang gagamit ng feeds niya, kaya kinuha ko na lang din. Nakakaawa naman, baka hindi naman masasayang naman, wala na siyang pagpapakainan ng kanyang feed, so kinuha ko na lang din. Tapos nung pinaubos ko na, yun na, pinalitan ko na ng kaya medyo sila ngayon ng pagkain, medyo nagsisilan sila, pero masasanay din yan. Bale yung pagkain na yan, may starter saka pre-starter, hinalo-halo ko na. Kaya medyo pa rin sila sa pagkain, medyo nagre-refuse pa rin sila kung ano talaga ng pagkain. Kaya mga ilang araw pa, ilang days pa siguro masasanay na rin yan sila sa pagkain na ibibigay ko. Kaya ngayon kasi may mix pa dahil nga yung pinasulian nila ng may-ari sa akin na pagkain, ngayon ko lang napaubos. So ngayon back na ako sa aking sarili kong talaga feeds ko talaga. Kaya yan, medyo nagko-confuse sila. Yan. Pero masasanay rin yan. Baka may magtatanong na kung meron nagtatae. So far hindi naman, meron dito kaninang umaga paglinis ko medyo basa, pero hindi naman yung totally nagtatae talaga. Pero bibilang ko na lang mamaya ng vitamins para bumawi naman konti ng na hindi naman bumasa. Kaya yun, mamayang tanghali siguro ito kukunti lang ibibigay ko, kasi yung pagpapakain ko guys is morning, tanghali, saka hapon na. So 3 times a day ako nagpapakain. Kaya medyo magastos yung natin sa feeds, kaya sige lang, basta importante busog yung mga baboy natin, saka healthy sila lahat. Bibilan natin mamaya ng vitamins to, kaya nga meron na silang mga drinker dyan, pero nilagyan ko pa ng extra ganito, yan, pati doon sa kabila. Para ang purpose ko nito is paglalagyan ko ng mga vitamins, kasi dito nga hindi tayo pwede makapaglagay ng vitamins dito sa mga drinker to, kasi diretso sa drum na blue, yan, hindi tayo pwede makapaglagay ng vitamins yan. So naglagay ako nitong extra ganito para diyan tayo pwede makapaglagay ng mga vitamins na pwede na lang inumin, yan, para sa ng ating mga morning mga baboy. Tila wala na baharan. Yan, mataas tubig ito. Ayan guys, ayan. Ito nilalagyan ko ito ng mga vitamins, yan. Para sa ating mga baboy. Ayan. Kasi pag doon sa drinker tayo, hindi natin pwedeng lagyan ng hindi natin pwedeng lagyan ng mga vitamins, kasi diretso nga doon sa drum na blue. Ayan Ayan. So dito, ayan. Yung ating mga malalaki, tapos na kumain, higa na, tulog na, bagsak na, busog na. Ito ang ating maliliit. Ayan na, tumain na, mayroon tulog na rin, mayroon mga natutulog na rin. Ayan, pero hindi pa ubos yung mga feeds nila. Ayan, mamaya ubusin nila yan. Hinigaan na yung feeds nila. Ayan. Hindi natin alam, may basa yung pet ng isa. So sige lang. Kasi yung tayo nila guys, yan naman buo naman, wala namang pero yung yun doon yung isa, pakita ko sa inyo. Ayan yung isa, medyo yung pet niya basa. Yan, siguro silang dalawa siguro kayo. Yan, baka na overfeeding, kasi dalawang malakas kumain. Ito dalawang isa, itong apat na nibago pa sa ating
feeds. Pero sige lang, masasanay rin sila. Ito yung isa, medyo malit to. Medyo malit nga ito pagkuha ko, pero humahabol na rin siya. Guys, as of now, sa vlog na to, yan lang muna natin mapag-uusapan. Yan. Kita-kita tayo ulit sa ating next vlog, guys. Hanggang sa paglaki ng mga ating mga biyak, papakita ko sa inyo araw-araw. Yan. Sana nag-enjoy kayo rito sa ating backyard farming, sa ating mga biyak. Yan. 8 piraso, 16 piraso ito. Bawat span ho natin ay 8 piraso. Yan. So yan guys, mga farmers. See you again next vlog natin. Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan dyan dahil sa masamang panahon ho ngayon. So ingat-ingat ho kayo palagi dyan. Thank you so much. Thank you for viewing and then bye-bye.